Magandang araw sa inyong lahat. Tawagin niyo na lang akong Mac, nakatira sa bandang norte. Nakatira sa isang liblib na baryo na napapagitnaan ng dalawang probinsya. Ikukwento ko lamang po yung karanasan ko at ng aking barkada. Matagal nang nangyari ito at mga teenager pa lang kami noon. Sa amin sa probinsya, uso yung nakikidayo ng sayawan pag may kinakasal sa kabilang baryo. Siya nga pala kuya, yung mga kalapit baryo namin ay may layo na higit kumulang 5 kilometro rin kaya medyo malayo talaga. Tapos pag dumadayo kami ay talagang naglalakad lang kami. Mapakasal man yan, basketball o namamasyal lang ay talagang nilalakad namin noon dahil wala naman kami mga sasakyan. Nangyari ito taong 2009. Puro high school students pa lang kami noon na magbabarkada. Dumayo kami ng kasal sa kabilang baryo sa ate ng kaklase ng isa naming barkada. 5 PM pa lang noon ay nagumpisa na kaming maglakad kahit 8 or 9 PM pa ang umpisa ng sayawan. Mga naka-Japorms na rin kami noon kaya naman pagdating namin sa lugar ng sayawan ay talaga namang pinagpapawisan na kami. Bandang 12 AM na pero nagkakasiyahan pa kaming magbabarkada kaya hindi muna kami umuwi. Tapos wala rin pasok kinabukasan kaya naman nagpuyat talaga kami. Mga 3 AM, nagyaya nang umuwi ang isa naming barkada. Inaantok na rin kami noon kaya naman nagpasya na kami umuwi. Sa daanan, may isang malaking puno ng balete. Tapos paglagpas nun ay isa namang libingan. Kahit nasa tabi lamang ng kalsadang mga yun ay nakakatakot pa rin. Dahil alam mo naman sa probinsya, pagpatak ng dilim ay halos wala ka nang makitang naglalakad-lakad sa kalsada. May street light naman pero kukurap-kurap naman ang ilaw. Malayo pa lang kami sa puno ng balete ay tanaw na namin ang napakaraming litap-tap. Halos matakpan na nitong puno kaya naman nagbiruan kaming babarkada na may baka multo o aswang doon. Nagtawanan pa kami na baka daw isa sa amin ay tumakbo. Pero nang malapit na kami sa puno ay wala na sa amin ang nagsasalita o umiimik man. Ramdam namin lahat ang takot lalo nang tumapat na kami sa puno. Ang ilaw lang namin noon ay yung lighter na may flashlight. Pagtapat namin sa puno ay may naririnig kaming huni ng ibon at pagaspas ng pakpak. Natatakot na kaming lahat noon pero wala ni isang tumakbo dahil siguradong magkakansyawan. Pero nung narinig namin ang napakalakas na huni na parang lumipad na malaking ibon, ay doon na kami lahat tumakbo. Nagkanda-dapa-dapa pa kami noon. Nakita ko yung isang kaibigan ko na nilingon yung nasa taas tapos biglang bumilis ang takbo niya. Paglingon ko ay isang napakalaking ibon ang nakita ko. Alam ko hindi yun normal na ibon kaya naisip ko ay isa itong manananggal. Binilisan ko na rin ang takbo ko noon. Yung ibang kasama ko ay nagsisigaw na at nangihingi ng tulong. Alam kong nakita na rin nila yung sumusunod sa amin. Buti na lang, pagdating namin sa sementeryo ay may ilang barangay tanod na nangro-ronda kaya naman doon na kami humingi ng tulong at nagpahatid na rin kami sa baryo namin. Hanggang ngayon, kapag napagkukwentuhan naming magbabarkada ang karanasan namin, ay pinagtatawanan na lang namin kahit halos namamatay na kaming lahat noon. Hanggang dito na lamang po at maraming salamat.